Pope, resign. Hindi po tayo nagwewelga. Mabuting araw, kape tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa tawag ng ilang leader katoliko na mag-resign ang ating Santo Papa, si Pope Francis. Bakit nga ba? Para sa inyo, kailangan nga bang mag-resign na si Pope Francis? Pag-isipan muna natin at pag-usapan habang nagkakape. Ang unang darating sa ating isip ay dahil siya'y matanda na at may sakit. Subalit, sa isang panayam kay Pope Francis, ang sabi niya ay ad vitam, meaning for life, ang pagiging Papa. Hanggat buhay, Santo Papa siya. So ngayon, lalong lumakas ang mga sumisigaw ng Pope, resign. Pero sandali lang, bakit nga ba? Pinagre-resign siya sapagkat sa mga punto na ibinigay ng Santo Papa na pwedeng bindisyonan at tanggapin ang civil union ng mixed marriages. Meaning, ang mga civil unions ay babaspasan o tinatanggap ng simbahan. Banggit niya na ang mga nagkasala ay hindi dapat ituring na makasalanan, kundi bigyan ng awa. Kaya, kahit na ang mga naghiwalay, ang mga nagdiborsyo, ay pinapatawad ng simbahan. Kailangan maging mapagkumbaba. Kaya, bago tayo sumigaw ng Pope, resign, pag-usapan at pag-isipan muna natin. So, yung unang punto ay sa gay marriages, civil union. Civil union, hindi ibig sabihin na tinatanggap o bibigyan ng kasal sa simbahan. Kumbaga, tinatanggap sila bilang tao, tinatrato bilang Kristiyano, bilang kasama ng simbahang Katolika. Hindi yung sisipain mo. Nagkasala na nga, patawarin, tanggapin, at alagaan at bantayan. Di ba mas maganda? Panibagong punto, sa mga nagdiborsyo na at nag-asawa muli, nagkamali na nga sila. Ngayon, sisipain mo pa. Adding insult to injury. Nagkasala, patawarin, tanggapin. Pero, hindi ibig sabihin tinatanggap na ang diborsyo sa simbahang Katolika. Hindi pa rin. So, walang mixed marriages or gay marriages sa simbahang Katoliko, sa sakramento, at gayon din sa mga nagdiborsyo. Hindi lang yon. Dati ay mayroong ban sa pagbibigay ng komunyon sa mga nagdiborsyo. Ngayon, pinapatanggal na. Wala na ang ban, lifted. So, pwede na silang tumanggap ng komunyon at makasama sa misa. Hindi ba maganda yon? Pag-usapan natin at pag-isipan habang nagkakape. Sa aga ng akin, kaya marami nagagalit dahil sa mga ginagawang reforma ng Santo Papa. Sa totoo lang, ang reformang ito ay sa korupsyon. Dahil pinapahukay niya lahat ng korupsyon sa simbahan at tinatanggal sa puwesto ang mga napatunayan. Kaya, pag-isipan natin, resign o hindi. Muli, mabuting araw. Kape tayo.